Hello, ayan. So, it is now the next day. Kakatapos ko lang maglinis ng bahay. I only have my laundry left. So, kung naririnig niyo yung ingay, I'm so sorry. Baba ko muna kayo. Ayun. So, ayun nga, laundry na lang yung natitira. So, kung naririnig nyo yung background noise ko, I'm so sorry. Sana naririnig nyo pa rin ako na maayos. But anyway, ayun nga, magkwentuhan na tayo kung ano yung nangyari for the past few months. Bakit hindi ako nakakapag-vlog na. And, ayun, update ko lang kayo. So, ayun nga, alam nyo actually, hindi ako masyadong concerned na hindi ako nakapag-vlog ng matagal. Kasi yung vlog nga for me is parang for me lang, memories ko lang. Alam mo yun, tapos parang sinishare ko na lang na kung sino man gusto manood. Pero, ayun, may a few people, few lang naman, filingera, may mga nagme-message sa akin na bakit hindi na daw ako nagva-vlog, wala daw akong recent uploads, gano'n. Na-touch naman ako, meron palang nanonood ng YouTube ko. Ayun, so thank you din sa mga nagche-check ng YouTube ko kung meron akong new uploads, ayan. So hopefully makapag-upload pa ako more soon. Anyway, ayun nga, so 2 major life updates kung bakit hindi ako nakapag-vlog for a few months. So, one is, yung husband ko, nag-change siya ng work schedule. So, starting this year, he works 16 hours per day na. At I think around 3 to 4 days in a week yung 16 hours niya na shift. So, yung bulk ng time niya is nasa work. So, alam mo yun, hindi siya masyado nakakatulong dito sa bahay. So, majority of the household fell on me. Which is okay lang naman sa akin. Pero, syempre, I won't have time for other things na gagawin. Ayun. So, ayun lang naman. Super naging busy ko lang. Ako rin, syempre, I work full-time. Tapos, pag uwi ko, susunduin ko yung kids. And then, syempre, I have to prepare the food. I have to clean the house. Alam niyo, yung mga simple things na gano'n. Life lang. Life happened talaga. Kaya, hindi na ako nakapag-vlog. Tapos, syempre, alam mo yun, ayoko namang mag-vlog na paulit-ulit lang yung ginagawa ko na naglilinis lang ako ng bahay, naglo-laundry, alam mo yun, nagluluto ng ulam namin na hirap akong pag-isipan araw-araw, yung mga ganon. But anyway, yun yung parang pinakamalaking factor kung bakit nawalan ako ng time for vlogging. And then, second reason is, early March, I had skin problems. So, I don't know kung ano nangyari. Nagtry ako ng other skincare. Tapos, hindi siya naging okay sa skin ko. So, super nag-breakout ako. As you can see, meron pa rin akong few marks dyan sa face ko. Pero, ayun, naging mas clear na siya compared nung early March. Magpa-flash ako ng picture kung may makita ako. Pero, ayun nga, super naging insecure ako, honestly, to be in front of the camera. Kaya kahit yung simple pictures lang namin ng kids pag lumalabas, kung hindi ako nagpipicture masyado. Kasi nga, super grabe yung breakout ko. So, ayun, parang ayoko lang, hindi ako nagagandahan sa sarili ko. I was not as confident sa sarili ko at that time. Kaya hindi na rin ako nag-vlog. Tapos ayun, I had to clear out my skin nga muna and had to try other products kung ano yung mag-work sa akin. So I think nabanggit ko sa previous vlogs ko na magdala kayo ng skincare that works for you in the Philippines. Hindi ko alam kung masasuggest or marirecommend ko pa rin yun now that I've lived in the US for at least 2 years now. Kasi parang I find that yung skincare ko for summer, hindi siya nag-work sa skin ko on pag winter, ganon, or pag ibang seasons na. So, alam mo yun, parang kada palit ng season, kailangan nagpapalit din ako ng skincare. Like pag winter, todo moisturize kami. Kailangan lahat ng skincare ko is moisturizing. Alam mo yun, yung hindi nakaka-dry, hindi ako magma-matte makeup, yung mga ganon. Alam mo yun, tapos pag summer naman, super sunscreen dapat lagi. Alam mo yun, yung mga ganon. Basta kailangan i-shift mo rin talaga yung skincare mo depending on the weather. Hindi na to about sa kaartehan for me, Yung skincare ko is hindi na base sa kaartehan ko. But the base na talaga sa necessities ko in life. Ayun. So, ayun lang naman talaga yung 2 major updates ko in life. Hindi pa siya super major siguro sa inyo. Ganun. Pero for me, ayun, medyo malaking change siya. Kaya, super wala akong time for my other hobbies. As in, hindi na nga rin ako nakakanood ng K-drama. Guys, ano ba? Hindi na ako nakakapag-Netflix masyado. But anyway, also on this vlog, I want to unbox my new toy. Ayan, super tagal ko talaga tong pinag-isipan bilhin.
And lalo pang na-delay dahil sa tariff talaga. So I had to buy this in the Philippines. So unbox natin to today. Ay, sorry na, hindi ako makapag-vlog ng maayos kasi natutulog yung husband ko sa bedroom namin. So, you know, pagtsagaan nyo na muna yung setup ko. Pero anyway, ayun na nga. So, these are all the things that I got inside the DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo. So, I got a pouch, tawag dito cord, and then tripod. Open natin. Hindi ako pwedeng mag-review ng mga gadgets talaga. Napaka-aesthetic ko. Ayan, so we got the mini tripod. Tapos, I got a mic. And then, oops. Ito yung oh, ayun. May kasamang ganito. I don't know if this is for the mic or para sa camera. Or may strap na kasama. And then, itong ma-feather. Char. Ito. Ang tawag dito parang noise cancelling camera for the mic. Hindi talaga ako pwedeng gadget review kaya may. Ba yan? Wala na ako nasabi. And then, this is a battery pack, I guess. I'm not sure actually if this is a battery pack. Mukha. And then I got a bigger one. Ayan. So I got 2 of these. And then the protective case. And then the camera itself. Ayan. Peel. Satisfying. Char. Na. Set up ko muna. Kailangan ko i-download yung app. By the way, ito pa pala. Ay, ano ba? Paano ba to? Oh, and the tawag dito, wide angle lens. Ooh, it goes there. Sana tama yung pagkakalagay ko. Oh my gosh, I'm so excited. Wala pa akong, what do you call it? Wala pa akong SD card, so hindi ko pa siya masyadong ma-explore today. Pero ayan, try pa rin natin. So I still need to download the app for this. Pero kakalkalin ko muna siya kung paano set up, paano ko aayusin yung settings and everything. And hopefully we will have more vlogs soon. I'm so excited. Kwento ko lang pala. Ayun nga, parang nakwento ko na ba? I'm not sure, pero ayun nga, I've been wanting this camera for like since last year pa. Pero the kuripot in me cannot justify spending how much money on this, on a camera na hindi ko naman sure kung gagamitin ko palagi. Pero ayun nga, na-realize ko na oo, lagi nga kaming nagvi-videos ng family, lagi kami nagtitake ng pictures, so might as well invest in a good camera na. Kaya nung this year, for my birthday last April, I decided na bibilhin ko na siya as a birthday gift to myself. So March pa lang naka-add to cart na siya sa akin. Pero ayun nga,
gusto ko sana darating siya on my birthday week at least. So, hindi ko siya check out. And then, pagpatak ng April, ayun, dumating na yung tariff. So, from 600 something, naging 799 siya. Ganun. So, medyo na-shock ako. So, naisip ko, hindi ko pa naisip yung tariff nung time na yun. Akala ko nagtaas lang siya dahil sa demand. So, sabi ko, abangan ko ng konti, baka mag-sale pa. Ayun, so hintay ako ng hintay. Hanggang sa tumaas na siya, naging 899 na yata siya dito sa US. Plus tax pa. So, pag chinek out ko siya, magiging 1,000 something dollars. So, isipin mo yun, parang nag-double the price siya. So, mas lalo tuloy akong na-discourage na bumili kasi syempre, ang laking pera nun, no? Para gastusin sa camera. Tapos, ayun, na-realize ko na gusto ko talaga siya. So, tempo na umuwi naman yung parents ko for a vacation. Last month nga. So, chinek ko sa Henry's Cameras sa Philippines kung magkano. So, yung price range niya is within my budget. So, ayun, kinuha ko na, pinadeliver ko na kagad sa bahay para madala na ng parents ko dito. So, ayun, mas mura siya sa Philippines. So, I'm super happy na finally I have my camera na ulit. Kasi yung mga camera ko dati na ginagamit ko sa Philippines, binenta ko bago kami pumunta dito sa US. Wala lang, kasi feeling ko hindi ko na siya nagagamit kasi super busy nga. Pero, ayun nga, sabi nga ng husband ko, alam mo, araw-araw, halos araw-araw, every labas naman namin, nagvi-videos ako, nagpi-pictures ako. So, ayan, might as well invest na talaga in a good camera. So, I know I need to buy an SD card for this. Wala pa ako nabili. Kasi nag-check din ako sa Philippines. Parang namahalan ako. Para dun sa 512 gig ba yun? Hindi ko maalala kung 512 gig yung tinigdan ko or 1 tera. 512 yata. Medyo namahalan ako kasi kinumpare ko sa US prices. So, yun, sabi ng husband ko, dito na lang ako sa US. Bumili ng SD card. And then, if you are a Osmo Pocket 3 user, share naman yung accessories na ginagamit nyo. One thing that I know I want to get is yung parang mount niya for the car or anything na magnetic. Alam mo yun, parang pwede ko lang siya idikit sa mga metal, sa mga pader, ganon. Basta yung sa car, yun yung pinaka gusto kong bilhin na accessories. And then, tripod hindi na masyado kasi meron naman siyang kasama. Alam ko meron na uuso yung parang maliit na bilog lang, tapos nakatayo lang siyang ganun. But, I mean, may tripod naman siyang kasama. So, I think I'm gonna use this na lang. So, yun. Basta yun yung pinaka basic or pinaka priority ko for now. Yung mount sa car or yung magnet. So, yun. Send me links, please. Send me recommendations kung ano yung accessories na ginagamit nyo for this one. Also, if you're putting yung silicone cover, kung meron kayong ganun, let me know. Maganda ba? Kasi parang feeling ko mas magiging bulky siya pag nilagyan ko ng ganun. So, ayun. Na-download ko muna yung app. Set up ko muna siya. And I'll see you guys later. Susundod na rin pala ako ng anak ko. Hello guys, so it is now the next day. Wait lang, ayan. I'm sorry for the weird angle and weird spot kasi my daughter is watching in my bedroom tapos yung panganay ko naman nanonood sa sala sa baba. So ito lang yung place na medyo tahimik. Ayan, pero ayan, sorry na sa lighting. But anyway, ayun na nga, it is now the next day. Kahapon I ordered sa Amazon ng micro SD for my DJI. So nailagay ko na siya. Ito yung compatible daw sa DJI. So, ito yung most recommended. Although, meron din isang Extreme Pro na mas mahal ng konti. I'm just not sure kung ano yung difference neto doon. Pero ito na muna yung kinuha ko kasi ito yung maraming recommendations. But just in case I might need another SD card, ayun, baka yung Extreme Pro yung bilhin ko naman. And then, I also got, ito yung parang stand niya. So, I open it up. Ganito yung itsura niya. It looks very, ang tawag dito, parang sobrang stable niya. Ang strong ng magnet. So, etong magnet na to, sa likod, meron siyang kasamang 3 extra dito sa loob ng box. Ayan. So, trinay ko kanina na ikabit siya dun sa camera, dun sa DJI. And then, trinay ko lang yung magnet. As in, ang layo pa niya dun sa bakal na pagdidikitan ko. Parang gumanon na magnet talaga. Tapos, ang strong nga, in fairness. Talaga nakakabit yung camera. Hindi siya nag-wobble, hindi siya naalog-alog, ganun. Pero, ayan. I super like it. And hopefully,
mas maka-help to sa vlogging ko. Although, ayun nga, ang problem ko lang dito is hindi ko siya magagamit sa car pag nagde-drive ako kasi wala namang madikatan sa loob ng kotse ko na pwedeng i-magnet. Pero ayun nga, if you guys are using DJI Osmo Pocket 3 and you have any recommendations kung paano yung like ano ba tawag doon? Ganito, yung mga stand or accessories na pwede sa car, either sa vent siguro or yung mga dumidikit sa window ng sasakyan, ganon. Something I can use inside the car, ayan. Kasi parang gusto rin namin mag-vlog ng husband ko ng mga travels namin, ganon. So, ayan, please comment down below kung ano yung accessories na recommended nyo for DJI, for the car naman, ayan. So, anyway, ayun na nga. So, na-try ko na siya kanina, this one, with my DJI, kasi naikabit ko na nga yung SD card. Pero hindi ko pa ito nasa-charge kasi factory battery pa rin niya yung nandito. So, hindi ko pa rin siya na-explore masyado. But anyway, I'm so excited again to use this. And hopefully talaga, I'll be able to vlog more soon. But anyway, that is it muna for this vlog. Again, thank you dun sa mga nag-comment, nag-message sa akin sa threads asking about my vlog. Ayan, ito na, finally makakapag-vlog na ako. Sana, hopefully, mas consistent na yung pag-vlog ko. But anyway, if you have any other suggestions, comments, kahit ano, basta kwentuhan tayo, comment down below and I'll see you on my next vlog. Bye!